Nagulat ang pinuno ng sekta nang biglang maging kakatwang itim na itim ang kulay ng tubig sa lawa. Napaisip siya kung may kakaibang aksidenteng nangyayari ngayong araw na yon. Naisip niyang marahil dahil lang ito sa hindi sapat na liwanag ng buwan na tumatama sa tubig. Pero bago pa man niya lubos na maunawaan ang nangyayari, may sumulpot na itim na enerhiya mula sa ilalim ng lawa at bumulusok patungo sa gilid. Kumalat ang enerhiyang iyon na parang multo. Dumaan sa paanan ng lahat at nilamon silang buo sa isang kisap mata. Biglang, may mahinang tugtog sa kanilang tainga, sumulong ang anino at pinigilan ng mahigpit ang lahat. Hinuli sila nito sa isang nakabukod na espasyo na parang hadlang, tuluyang hinadlangan ang kanilang paningin sa labas ng mundo. Kahit na maliwanag ang kabilugan ng buwan sa itaas nila, wala na silang makita ni isa man ngayon. Napapaligiran sila ng walang katapusang malalim na itim na waring habang tumitingin sila ay lalong lumalawak. Nataranta ang pinuno ng sekta, namutla ang kanyang mukha habang napasinghap siya. Nagtataka kung ito na ba ang maalamat na soul domain. Nagsimulang magingay ang lahat. Nagtataka kung paanong may isang tao mula sa Beast Taming Sect na nakakagawa ng napakalaking soul domain. Pumasok ang lubos na takot, na ikinapanik ng lahat habang nagkandara pa silang maghanap ng labasan. Dapat mong maunawaan na ang soul domain ay ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan ng kaluluwa. At ang sinumang mahuli sa loob ay nasa awa na ng may-ari nito, ang kanilang mga buhay ay nasa kamay na ng kung sino man ang lumikha nito. Ngunit hindi nila akalaing may sino man dito na sapat ang lakas upang mahuli ang lahat sa isang soul domain ng sabay-sabay. Nagtaka sila kung balak talaga ng taong ito na lipulin ang buong Beast Taming Sect. May nagsabing imposible yun dahil kung magsasama-sama ang lahat ng kaluluwa para lumaban, magkakawatak-watak ang domain at matitigok ang may-ari nito. Kahit ganoon, nanatiling misteryo sa kanila ang kakaibang katangian ng domain na ito, hindi pa rin makatwira na may domain na sapat ang lakas upang ganap na mahuli ang bawat isa sa kanila ng ganito. Ang pinuno ng sekta, na hawak-hawak pa ang isang umiiyak na babae, ay tiyak nang wala sa kalooban na magbiro pa. Lalong sumama ang kanyang ekspresyon habang kinakabahan siyang tumingin sa paligid, sumisigaw upang itanong kung sino ang may lakas ng loob na gumamit ng soul domain laban sa Beast Taming Sect. Inamin niya na sino man ito ay may matapang na loob. Sinabihan niya itong bawiin agad ang kanyang soul power kung biro lang ito, na nangangakong papalampasin niya ito. Ngunit kung naghahanap sila ng gulo, nagbanta siyang makikipagsanib puwersa sa lahat at dudurugin ang soul power na ito ng walang awa. May tumawag na mapanuyang boses, nagtatanong kung tingin ba nila ay kaya nilang sirain ang kanyang kaluluwa. Isang nakakatindig balahibong tawa ang biglang umalingaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon, na ikinanginig ng lahat. Nang makilala nila ang pamilyar na boses na yun, lahat ay natulala at sabay-sabay na sumigaw ng Zufan. Natigilan sina Lianer at Tubo Beifeng, hindi makapaniwala sa kanilang sariling mga tainga. Agad na tinutulan yon ng pinuno ng sekta, iginiit na imposibleng mabuhay si Zufan matapos mahulog sa Abyssal Pool, sumimangot siya, itinuro na ang kaluluwa ni Zufan ay dapat na Heavenly Dragon Soul, hindi isang uri ng soul domain. Nag-utos siya kung sino man ang nagtatago ay tumigil sa pagpapanggap na patay at magpakita na ngayon. Inisip ng lahat na may punto ang pinuno ng sekta, sumasang-ayon na hindi maaaring basta na lamang magbago ang kaluluwa ni Zufan ng ganon. Ngunit tinawanan lang yun ni Zufan at inamin na totoo namang mayroon siyang Heavenly Dragon Soul. Sarcastic siyang nagpasalamat sa pinuno ng sekta sa pagsipa sa kanya sa kailaliman, na siyang ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang makabuo ng pangalawang kaluluwa. Ipinahayag niya na ang espasyong kinatatayuan nila ay ang kanyang pangalawang kaluluwa, na kilala bilang Heaven Transforming Domain. Natulala ang pinuno ng sekta, sinabing imposible ang isang cultivator na may dalawang kaluluwa at hindi pa ito naririnig ng sinuman sa kanlurang lupain. Sumagot si Zufan na dahil hindi pa niya ito naririnig ay hindi ibig sabihin ay wala ito. Itinuro niya na si Dan Cheng-shen ay nagkaroon din ng dalawang kaluluwa noon. Ipinaliwanag niya na ang hindi sinasadyang pagkikita sa lalaking iyon ay kung paano niya natutunang bumuo ng pangalawang kaluluwa. Tinawanan niya ang pinuno ng sekta dahil sa hindi nito alam ang mga lihim ng nangungunang eksperto sa kanlurang lupain. Nayanig ang pinuno ng sekta sa pagbanggit kay Dan Cheng-shen, nauurong mga hakbang habang dumaan sa iba't ibang emosyon ang kanyang mukha. Kung hindi nagbigay si Zufan ng totoong halimbawa, hindi siya maniniwala sa kwento ng dalawang kaluluwa. Ngunit ang pagbanggit sa isang alamat tulad ni Dan Cheng-shen ay nagpangyaring maniwala siya. Alam niya na pagdating sa isang makapangyarihang tao tulad ni Dan Cheng-shen, ang imposible ay inaasahan na, napagtanto niya na kung may nauna na,
Kung gayon ang isang kakaibang tao tulad ni Zufan ay tiyak na makakagawa rin ng katulad. Lumungkot ang ekspresyon ng pinuno ng sekta habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at muling nagtanong upang kumpirmahin kung si Zufan nga iyon. Tumango si Zufan ng mayabang, kinumpirmang siya nga iyon. Tumawa ng malamig ang pinuno ng sekta, iniisip na si Zufan ay naghahanap lamang ng parusang kamatayan sa pagbabalik upang harapin sila. Ngumisi siya, inamin na hindi nila siya mahawakan noon dahil ang Heavenly Dragon Soul na yun ay napakalakas. Ngunit inisip niyang masyadong mayabang si Zufan sa paggamit ng Soul Domain ngayon. Tinawanan niya ito, sinabing habang ang Soul Domain ay maaaring isang hakbang na mas mataas kaysa sa Beast Soul, ang pagsubok na mahuli ang napakaraming tao ay tiyak na lalampas sa kakayahan nito. Kumbinsido siyang kung magsasama-sama ang lahat at sasabay-sabay na sumalakay, babagsak ang domain sa sandaling yun, nagbanta siyang kapag nasira ang domain, labis na magdurusa si Zufan, tumawa siya ng tagumpay. Iniisip na malaking pagkakamali ang ginawa ni Zufan sa pagmamaliit ng kanilang pinagsamang lakas. Doon at noon, inutusan ng pinuno ng sekta ang lahat na pakawalan ang kanilang mga kaluluwa ng sabay-sabay upang mabasag ang espasyo. Sumigaw ang lahat bilang pagsang-ayon, matapos ang malakas na Etengal, lahat ay naglabas ng kanilang buong lakas upang pakawalan ang kanilang mga kaluluwa, na lumikha ng napakalakas na enerhiya. Ang tanawin ng lahat ng kaluluwang yun nang sabay-sabay ay lumikha ng napakalaking puwersa na parang bumagsak na tsunami. Tumawa ng panalo ang pinuno ng sekta at inutusan ang kanyang mga tauhan na sumalakay at tuluyang give-in ang domain ni Zufan. Sumugod ang buong grupo, na balak na basagin ang nakapaligid na kadiliman. Ito ang dapat na kahinaan ng anumang soul domain kapag nahaharap sa napakalaking koordinadong pag-atake mula sa loob. Tuwang-tuwa ang pinuno ng sekta. Kumbinsidong sa pagkakataong ito ay tiyak na matatalo na niya si Zufan. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagdiriwang nang may kakaibang tunog na umalingaw-ngaw sa hangin. Agad na nag-freeze ang bawat sumasalakay na kaluluwa habang isang hindi nakikitang puwersa ang pumihil sa kanila ng lubusan. Lubhang nagpanik ang pinuno ng sekta, walang ideya kung bakit biglang tumigil ang kanyang mga tauhan, nagsimulang sumigaw ng tulong ang kanyang mga nasasakupan. Nadarama ang lahat ng kanilang kapangyarihan ay unti-unting nawawala habang hindi na sila makagalaw, nanginginig ang mga matatanda, iniulat na ang kanilang origin energy at divine sense ay tuluyan ng naselyuhan. Lubhang nabigla ang pinuno ng sekta kaya lumiit ang kanyang mga pupil, nagsimulang pumasok ang takot at hindi tumigil sa pag-uga ang kanyang mga binti. Kapag nawala sa isang cultivator ang kanyang origin energy at divine sense, halos wala na silang lakas. Wala silang pinagkaiba sa karaniwang tao ngayon, parang mga itik na naghihintay lamang ng wakas, hindi niya lubos na maunawaan kung ano talaga ang nangyayari. Nagsalita si Zufan, ipinaliwanag na ang kanyang domain ay nabuo mula mismo sa kalaliman, kaya taglay nito ang lahat ng nakakatakot na katangiang yun. Binanggit niya ang sariling sinabi ng pinuno ng sekta na walang nakaliligtas sa pagkahulog sa Abyssal Quagmire. Sinabihan niya silang ang kasalukuyang sitwasyon nila ay kasing delubyo ng pagkahulog sa butas na yun. Nilinaw niya na ang domain na ito ay higit na mas malakas at nakakatakot kaysa sa natural na Quagmire mismo. Nang marinig yun, nagsimulang manginig ang lahat sa takot, namumutla ang kanilang mga mukha, hindi nila lubos na makapaniwala sa malupit na katotohanan ito. Napagtanto nilang kung talagang taglay ng domain ang mga katangian ng kalaliman, ang kamatayan ay tiyak na, alam niyang walang nakatakas kailanman sa pagkakahawak ng Abyssal Quagmire na yun. Tinawag ni Zufan ang pinuno ng Beast Taming Sect ng may sarkastikong tono. Sinabi niya sa kanya na nagkamali siya ng lubos, binanggit niya na minsang itinuro sa kanya ni Dan Qing-shen na ang pangalawang kaluluwa ay dapat na mas malakas pa kaysa sa una. Kaya naman, ang kanyang Heaven Transforming Domain ay tiyak na nakahihigit pa sa Heavenly Dragon Soul. Tinawanan niya kung paano nila siya minamaliit, sinabing hindi magbabago ang kahihinatnan kahit gaano pa sila maingat. Ipinahayag niyang dapat na silang maghanda upang harapin ang kanilang wakas. Agad niyang pinakawalan ng Demon Transformation Art. Sa isang iglap, makapal na itim na enerhiya ang umikot sa mga katawan at kaluluwa ng mga miyembro ng Beast Taming Sect. Kahit gaano pa sila lumaban, lubusan silang walang magawa dahil ang lahat ng kanilang kapangyarihan ay mahigpit na nakakandado. Nagsimulang lunukin ng pinuno ng sekta ang kanyang pride, nagmamakaawa kay Zufan ng pagkakataong mabuhay. Kapwa ang pinuno ng sekta at ang kanyang mga nasasakupan ay desperadong nakikiusap, umaasang mapatawad, ngunit lubusang hindi pinansin ni Zufan ang kanilang mga pakiusap,
Sila ay nilamon ng kadiliman, ginawa silang tahimik na itim na masa at pinatahimik ang bawat isang hiyaw. Saglit pa, ang buong domain at lahat ng nasa loob ay naglaho nang walang naiwang kahit isang bakas. Bumalik ang Crescent Moon Pond sa karaniwan nitong mapayapang kalagayan sa ilalim ng magandang liwanag ng kabilugan ng buwan. Lahat ng eksperto mula sa Beast Taming Sect ay nalipol, naging wala ng iba kundi enerhiya para kay Zufan, lubhang natahimik ang lugar sa tabi ng lawa, para bang walang naganap na labanan. Nagsimula ring mag-ayos ang grupo ni Leaner matapos ang bangungot na kanilang pinagdaanan. Nang tamaan sila ng liwanag ng buwan, nakaramdam sila ng napakalaking ginhawa, parang nakaligtas sa kamatayan. Ngayong ligtas na sila, tila mas maganda ang lahat sa paligid kaysa dati. Tatlo silang nakatayong tulala, binababad ang mahalagang kapayapaan matapos ang lahat ng nangyari. Biglang, may mahinang tilamsik na nanggaling sa tubig, na nagpalabas ng mga alon. Isang matipunong binata ang lumabas mula sa malakristal na liwanag, matatag ang kanyang mga kalamnan at may kakaibang kinang, naglalabas ng makapangyarihang vibes na tulad ng isang itim na dragon. Nang siya ay lumapit, ang malamig ngunit pamilyar na mukha ay sa wakas ay nakita na. Nanlumo si Leaner, tinawag ang pangalan ni Zufan na may luha sa kanyang mga mata. Ang makita na buhay pala si Zufan ay nagdulot sa kanya ng labis na ginhawa at kaligayahan. Wala na siyang pakialam na magulo ang kanyang damit, diretso siyang yamakap sa kanya ng mahigpit at nagsimulang humagulgol sa tuwa. Nanatiling kalmado si Zufan kahit na maramdaman niya si Leaner na nakadikit sa kanya. Tiningnan niya ito at iminungkahing magsuot muna siya ng damit bago sila magpatuloy sa usapan. Natigilan si Leaner nang mapagtanto niyang nakadikit siya sa hubad na katawan ni Zufan. Nang tumingala siya, nagulat niyang natanto na si Zufan ay walang kahit anong damit. Napasigaw si Leaner at mabilis na tumalikod, namumula ang kanyang mukha sa hiya habang sinisisi siya dahil sa walang damit. Naglabas si Zufan ng ilang damit mula sa kanyang singsing at ipinaliwanag na ang kanyang dating damit ay tuluyan ng nasira ng Quagmire. Naisip niyang mas makatuwirang makarating muna sa pampang bago magbihis upang hindi niya masira ang kanyang bagong damit. Inasar niya ito sa labis na pagpanik na nakalimutan nito ang napakapayak na loika. Nagmaktol si Leaner, pero dahil wala siyang masabi, tinanong na lamang niya kung nakapagbihis na ba siya. Kinumpirma ni Zufan na handa na siya, lumingon si Leaner upang tingnan siya, puno ng sama ng loob ang kanyang mukha. Naguluhan si Zufan sa kanyang reaksyon, tumingin siya rito at itinuro na ang kanyang sariling damit ay punit at marahil kailangan na rin niyang ayusin. Napasigaw muli si Leaner, mabilis na tumalikod upang ayusin ang kanyang kasuutan bago bumalik na may matingkad na pulang mukha. Nang makita ang mapang asar na tingin sa mga mata ni Zufan, lalo siyang nagulo at sumigaw na tumigil na ito sa pagtitig.